Nalaman ko na nabuntis ko ang ex-girlfriend ko pero ikakasal na ako. Hi Ate Anne, good day po sa'yo. Sana po ma-publish nyo itong confession story ko hanggang hindi pa ako ikinakasal. I want to hear some advice. Please hide my identity and just call me Raven, 29 years old. I have a girlfriend before, just call her Bear, 25 years old. Maganda, mabait, masipag, matalino at sexy. We're 8 years in our relationship. Maayos naman ang takbo ng relasyon namin noon. Napaka-understanding niya. Napahanga talaga ako ng sobra sa babaeng yon. I am her first boyfriend pero napakagaling niyang mag-handle ng relationship namin. Napaka-matured niya kung mag-isip. Ang hadlang lang talaga sa relasyon namin noon ay ang mga magulang ko. Ayaw nila kay Bea, kaya palagi silang gumagawa ng paraan para maghiwalay kami. Minsan, inaaway pa ni mama at ng mga kapatid ko at pinapahiya sa maraming tao. Sa tuwing dinadala ko ito sa bahay namin ay palagi nila itong at di pinakikitunguhan ng maayos. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ayaw nila kay Bea. Pilit nila kaming pinaghihiwalay kasi may gusto si mama na babae para sa akin at yun ay ang mapapangasawa ko ngayon na napaka-immature. Palagi akong nagsusuffer sa ugali niya. Dumating ang araw na napagod ako sa sitwasyon namin at nakipaghiwalay ako sa kanya. Ayaw kong makitang nahihirapan siya at naaawa na rin ako sa kanya. Gusto ko na tigilan siya ng mga magulang ko. I set her free kahit sobrang mahal ko siya, ayaw ko din siyang mag-suffer sa kamay ng mga magulang ko. Gusto kong maging masaya siya kahit hindi na ako ang kapiling niya. Few months passed, hindi ko na siya nakikita at sobrang miss ko na siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Siya pa rin ang nilalaman ng puso ko kahit ikakasal na ako sa babaeng gusto ng mga magulang ko. Napakalayo ng ugali nito kay Bea. Pinag-aaralan ko siyang mahalin ngunit hindi talaga mawala si Bea sa puso ko. Until one day, pumunta ako sa mall at aksidente ko siyang nakita doon. Namimili siya ng mga damit pang baby. Agad rumihistro sa isip ko na buntis siya at kinumpirma ko iyon. Buntis nga siya, medyo malaki na rin ang tiyan niya. Ngunit nang makita niya ako ay agad siyang naglakad papalayo sa akin. Hinabol ko siya at tinanong kung ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Ngunit ang sagot niya ay, hindi ako ang ama. Hindi ako naniwala sa sinabi niya. Kinausap ko ang best friend niya na itago na lang natin sa pangalang Jamie. Noong una ay pilit niyang tinatanggi na hindi sa akin iyon. Lumuhod at nagmakaawa ako sa kanya. Alam ko kung anong klaseng babae si Bea. Alam kung hinding-hindi siya bastang papatol kahit na kanino. Kaya alam kung sa akin iyon. Umamin si Jamie na ako ang ama at ang sabi niya pa wala na akong magagawa sapagkat nakatakda na akong ikasal. Nakiusap din siya na wag nang guluhin ang best friend niya sapagkat ayaw niyang ma-stress ito. Pagkatapos kong malaman ang buong katotohanan, Ate Anne, sobra akong nagsisisi dahil hindi ko siya nagawang ipaglaban noon sa mga magulang ko. Ako pa mismo ang unang sumuko. Siya naman yung nahihirapan sa kamay ng mga magulang ko. Pero tiniis niya lahat kasi mahal niya ako. Ngayon napakakakomplikado ng sitwasyon ko sapagkat ikakasal na ako. Gusto kong bumalik kay Bea at magpakaama sa anak namin ngunit sobrang nahihirapan ako sapagkat nakatakda na akong ikasal. Magiging kalaban ko rin ang mga magulang ko once na hindi ko itinuloy ang kasal. Ate Anne, please give me some advice. Dapat bang ituloy ko ang kasal? O bumalik ako sa piling ni Bea upang magampanan ang responsibilidad ko bilang ama ng batang dinadala niya?